Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. Wednesday na naman po, midweek prayer natin. At minsan pa tayo'y naatasan na magbahagi ng mga salita ng ating Panginoon. Ako po, ang inyong lingkod na si Kuya Rigor upang gamitin tayo sa gabing ito. Only lagi nyo po na siguro nanonotice nyo lagi na laging recorded lang yung aking video recording lang, pero kasi nga sa aking trabaho ako po'y panggabi, kaya pagpasensyaan nyo na po, hindi ko kayo makasama ng live or by lagi akong naka-video lang, video recorded. Pero wala namang sa Panginoon yon, at least nakakasama ko naman po kayo. So, yun po ang ating pong topic ngayon. Bago tayo magsimula, mga kapatid, tayo muna'y manalangin, panandalian. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kami nga po Diyos ay lubos na nagpapasalamat sa gabing ito, na kami nga po Lord ay pinagsama-sama nyo upang kami nga po Lord ay pagpalain ng mga salita nyo at magbigay ng apo ng kami po yung magpalakasan o Diyos sa mga salita na nais nyo pong ibahagi sa gabing ito. Kaya dalangin ko nga po na gabayin nyo nga po ang inyong lingkod, ganun din po sa mga makikinig, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na sila nga po Lord ay maging pagpalain niyo po ng mga salita niyo po, Diyos. Salamat, Panginoon, po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po natin ngayon is about forgiveness. Sabi, ang ko nga is unforgiving heart hinders our prayer. So, nasa midweek prayer tayo. So, yun nga. Ito po yung ko nga na pagka hindi tayo mapagpatawad ng ating puso, ito po yung nakakahinder ng ating mga prayer. So, ang verse po na ating ay sa Mark chapter 11 verse 25. Nakibukas po tayong lahat. So, sabi nga po sa English, basahin ko na po. And when you stand praying, if you hold any against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sin. Sabi sa Tagalog, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. So maano natin dito, yung makikita natin dito sa verse nito kung paano nga tayo pinatawad ng Diyos, ay ganun din tayo patawadin yung iba. Kasi kung hindi, di ba? Ito na yung parang logic dito na magpatawad din tayo sa iba, di ba? Kasi nga sabi, kung isa sa Tagalog, sabi, kung kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo. Kasi nga, siyempre, bilang mga lingkod ng Panginoon, siyempre, ginagamit tayo sa, midweek prayer, it's about praying. So, kailangan, yung puso natin, para hindi makahindrance sa ating mga prayer. So, dito, sa yung text na binigay ko nga po sa inyo, meron mga teaching dito. Sabi dito sa teaching number 1, we cannot control others people desire and action, but we can control our own. Kasi dito sinabi nga, di ba? Parang inaano sa atin to. Sa atin binibigay yung commandment ng inuutos ng Panginoon to sa atin. Kung tayo itatayo upang manalangin, patawarin muna natin. Huwag natin kasi yung others, kung sasabihin mo, we cannot control the other, yung other people.
Kasi kunyari meron tayong kagalit, 'di ba? Meron tayong mga katampuhan o sabihin nating may nakagawa sa atin ng mga kasalanan. Sinasabi dito sa ating ano na bago ka manalangin, patawarin mo muna sila. So kasi hindi naman natin alam yung ano, hindi nga natin control yung other people Hindi natin alam kung minsan sa kanila baliwala lang, parang naghihintay lang sila na patawarin ano yung ikaw ang maksyon. Siyempre, pero ang ano dito, yung ano humingi ka agad ng tawad. Kasi nga pero ang sinasabi dito ng ating Panginoon, tayo mismo patawarin na kaagad natin sila. Hindi yung maghintay pa tayo ng ano ng humingi ng tawad sa atin, di ba? Kaya inaano nga dito na yung point number 2, teaching number 2, ang forgiving heart hinder our prayer. Kasi nga yun tayo pag nakakasagabal nga yun yung pagka meron tayong unforgiving heart, 'di ba? Kasi pagka magpe-pray ka, kunyari sasabihin mo, patawarin mo ako pero hindi ka naman nagpapatawad. Paano ka papatawarin ng Panginoon 'yon, 'di ba? Kung tayo ginagamit tayo upang manalangin sa mga ano pero meron tayong kagalit, hinihintay pa natin yung ano niya na magbigay siya ng forgiveness sa atin, 'di ba? Dapat tayo na kaagad. Yun ang binibigay na instruction sa atin na tayo mismo kaagad ang gumawa or kasi siya na kayo medyo masakit ang aking braso. Yun, yung bang sabihin na patawarin mo na siya. Ikaw na mag-aksyon. Kasi alam mo sa sarili mo kasi napakahirap nga yung magpe-pray ka tapos yung may kagalit ka o may kasama ka ng loob, di ba? Kaya teaching number 3 God forgive us if we forgive others, di ba? Napaka po 'yon na pag yung ating Panginoon nagpi-forgive, if we forgive others daw. Kasi yung sabi nga sa di ba? Yung sa nabasa natin, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng iyong Ama nasa langit. Paano ka pagka hindi ka pinatawad ng Panginoon, di ba? Pero hindi naman yun na mawawalan ka na kagad ng salvation. Yun lang yung maging mapayapa lang ba tayo? Di ba? Kaya ako inaano to kasi nga siyempre pagka merong sabihin nating pader ng yung parang nakakulong ka doon, gumawa ka ng kulungan, parang pinadera mo na yung sarili. Dahil nga siyempre, ang dami mong nakakagalit kasi sa akin, masasabi ko nga siyempre nung before na hindi pa ako nananampalataya, konting lang talagang yung ayoko bang tipong mga grabyado. Gusto ko rin yung parang pagka gumawa sa akin ng pagkakamali, tirahin ko na o parang medyo yung bang gawan ko na ng masama, di ba? Kaya sa atin yung pagiging nung naging Kristiyano tayo, magiging mga lingkod tayo ng Panginoon, i-practice natin yung sarili natin na i-forgive natin yung mag-forgive na tayo na gumawa ng paraan para makapag yung kusa na kaagad tayo na magbigay ng forgiveness magpatawad sa mga nakagawa sa atin. Alam ko po medyo mahirap lalo na po sa mga siyempre yung mga kapatiran or sabihin natin mga mahal natin sa buhay, yung ating pamilya, mga kapatid, mga nanay, tatay natin, minsan nakakagawa sa atin ng mga pagkakamali. Pero yon bilang lingkod ng Panginoon, dapat na natin yon kasi napakahirap nga na pagka tayo magiging sagabal sa panalangin yun o sagabal sa paglakad natin na pagiging Kristiyano natin kung tayo may kagalit, di ba? Kaya application nga natin stop waiting
application natin, number one, stop waiting for others people to ask for our forgiveness. Huwag na tayo maghintay. Release mo na kaagad. Ibigay mo na kaagad sa kanya yung yung forgiveness. Kasi kung maghihintayan pa tayo, di ba? Yung, di ba? Meron nga akong kakilala, mga kapatid, pagka, hindi naman siya nanghihingi ng tawad. Ba't, dapat ikaw na mauna. Stop waiting. Huwag mo nang hintayin na, yung, siya pa mag-move. Ikaw na mag-move mismo, or sabihin natin, miski hindi naman from God, na i-release mo na, God, pinapatawad ko na siya. Kasi yun yung yun yung bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, 'di ba? Ibigay natin yung mga alam ko case, maraming mga case natin sa pamilya natin, yung mga situation natin iba-iba, pero ito po yung tinuturo ng Panginoon, tinuturo itong araw na ito, na pinapaalala sa atin na kung tayo tumayo, when you're standing in prayer, kailangan malinis tayo. Wala bang sabit, wala yung mga init, or sabihin natin nakakasagabal sa panalangin, di ba? Kasi yun po yung inaatas sa atin. Kaya stop waiting for others people to ask for our forgiveness. Wag na. Wag mo nang hintayin. Ikaw na magkusa. Kasi yun ang inaano ng Panginoon eh. Isipin na lang natin, di ba, mga kapatid? Tayo, dating makasalanan, tayong wala pang kaligtasan noon, tayo pinatawad ng Panginoon, di ba? Yun ang pinakaano natin. And number 2 na application, sabi dito, release forgiveness in order to be forgiven. Di ba? Napakaano lang. Simple yan. And set ourselves to free from anger and bitterness. Minsan nakakaano po yan, nakaka-bitter. Nakakagalit nga po. Kasi nga, yun nga, nabanggit ko kanina, parang nandun may pader ba yung ating sarili. Dapat iwasakin natin daw yon. Wasakin natin yung pinto ng para magpatawad, di ba? Kasi minsan taon na nandun pa rin yung galit. Pero hindi ko kayo masisi, mga kapatid. Yung mga siyempre, ang inaano ko lang, pinapaalala ko lang, dapat wag niyo nang patagalin. Kung merong nakagawa sa inyo ng pagkakamali, or sabihin nating may mangyayari pa, hindi man ngayon or next na nakagawa sa inyo ng napagsalitaan kayo na medyo nakasama ng loob nyo, nyo lang, patawarin nyo po siya, kasi wag nyong padiran, di ba? Kasi pagka pinadiran mo yun, sarado yung mo na galit ka, nandun yung bitterness mo, yung parang bitter ka sa kanya. Lalo na pagka yung sasabihin natin na may pupuntahan ka, or na ayaw mo siya makakasalubong, di ba? Or sa sa ating gawain sa simbahan, 'di ba? Marami akong kakilala na rin na nangyari nga pero hindi sa hindi pa sa GIL, pero nasira yung kanyang pananampalataya dahil nga yun sa galit yung sa kanyang tambo, o sa kanyang so nawala siya sa pananampalataya. So yun po mga kapatid ang ayokong na pagka nagsiksik, or yung nagtanim ka ng galit sa kapwa, o nagtanim ka ng ng bitterness, or sa bawat ang pupuntahan mo niyan, wala. Kaya yan, inaano ng Panginoon, bago tayo tumayo sa mga pananalangin, dapat pinatawad na natin, malinis na yung ating kasi from ito yung na yung connection natin sa Panginoon, yun ang pinakamaganda, na wala tayong maluwag, free yung ating kasi mabigat yung meron kang mga daladalahin habang patuloy tayo sa Panginoon, di ba? Nandong
masisira lang yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pagka ganun, mawawala tayo. Masisira yung focus natin. Kasi kaya nga, lagi tayong focus sa Panginoon. Focus tayo sa ano, huwag nating ano yung mga katampuhan natin. Oo, kasi wala, nakakapag ano yan eh, nakakapaghina ng, ng ating ano, ng ating, ng ating pananampalataya. So, yun lang mga kapatid, focus lang. Laging ano, lagi nating isipin na kung yung dalawang ano kasi sabi nga ano bang katangian ng ating Panginoon, di ba? Katangian ng Panginoon is mapagpatawad at siyempre siya yung ano sabi nating maunawain. Kaya lagi tayong mapang-unawa rin. Kasi yung katangian na yun bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo yun yung ninanay, katangian ng ating Panginoon na gusto niya bilang mga lingkod ng Panginoon na mai-apply din natin sa pamumuhay natin bilang mga lingkod niya. So, yun po mga kapatid, konting ano lang, medyo mabilis lang pero alam ko po ang ano na stick po talaga sa inyo yung aral na ito na pag tayo tumayo sa pananalangin, patawarin muna natin or ninyo muna yung mga ano nagkasala sa inyo, di ba? Upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama sa langit. Amen. Hallelujah. Pasensya na kayo, medyo mabilis lang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po muli na kami nga po Lord ay patuloy niyo Lord yan na binibigyan ng pagkakataon upang magsalita o Lord, magayag ng iyong mga salita. Salangin ko nga po Panginoon na pagpalain niyo po ang mga salitang ito, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, pagpalain niyo nga po Lord ang gawain ito. Wow Lord, sa susunod na linggo kami nga po Diyos ay patuloy na magkasama-sama muli na upang magbahagi, magayag o Diyos ang iyong mga salita. Salamat Panginoon, ito po ang dalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat.